Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod, ay nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo, mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong ating kababayan na nasa ibang bansa po at lumalaban din po para po sa katarungan at syempre po para po sa pagbabago ng ating bansa. Lalo-lalo po kung meron po tayong leader na napakarami pong kinasasangkutang issue. Katulad po nitong mag-asawa na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Ito po, naglabas na po at naghamon. Ito po, pinag-uusapan na po ito sa social media. Hinahamon po ngayon ni Dean Chase, itong mag-asawa mga katambay. Ito po ang kanyang hamon at ito po pinag-uusapan na sa social media at komentuhan po natin ito pong paghamon ni Dean Chase, mga katambay, ni Dean Chase sa mag-asawa po. Dahil napakarami niya pong hawak at may alam po ito, mga kabayan, may alam po at may hawak na ebidensya po ito. At ginigipit po ito. Ginigipit po. Pakinggan po natin siya at komentuhan po natin si Mr. Dean Chase. Kakadiri kayo. Ito na lang. Okay. Since mabigat tong ano ko, ebidensya ko sa inyo, alam nyo, you know within your hearts of hearts na mabigat tong ebidensya na hawak ko. Let's make a deal. Mag-deal tayo. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Isalin nyo na lahat ng ano nyo, pamilya nyo. Magpa-hair follicle test kayo. Deal magpa-hair follicle test kayong lahat. Pag negative kayo, susuko ako. Isusuko ko si Mr. T. Sige. Kahit ipapatay nyo pa ako. Pag mag-negative kayo, uuwi ako sa Pilipinas. Ibibigay ko lahat ng mga files na meron ako. Beverly Hills files, ang bimbangan video nyo at audio, ibibigay ko lahat. Tapos susuko ako. Pero pag nag-positive kayo, hayaan nyo na mga Pilipino ang humusga sa inyo. Maghihintay ako. Yan po mga tambay. Ang hamon po ni Mr. Dean Chase, mga tambay, siya sa pamilya po ng tinatawag po ng kanyang ate na bangag, mga bayan. Ang hamon niya po kay sa first family, mga tambay, lahat po sila magpa-hair follicle test, mga bayan. At kung ito po ay magiging negative, lahat po ng hawak niya na files ay isusuko niya po, mga kababayan. Hindi naman po gagawin ni Bongit yan. At hindi po gagawin yan ng first family. Lalong-lalo po kung alam naman po sa sarili nila na sila po'y positive. Hindi po ba? At sila po'y nasa kapangyarihan. Never po yan. Kahit po putulin mo ang mga yag balls niyan. Kahit po putulan mo ng leg yan. Hindi po nila gagawin kailanman na sila po ay magpa-test. Kasi kung talaga pong gagawin po nila yung pagpapatest po, matagal na po nilang ginawa yan. Kaya nga lang po, mahirap po kasing gawin yung test. Lalong-lalo po, yung pamamaraan na yung gagawing test na pamamaraan ay pumapabor po sa kagustuhan ng taong bayan. Dahil mabubuko. Baka po lumabas ang katotohanan. Dean. Di ba, Dean Chase? Kailan po ba umamin ng isang gumagamit ng pulburon na siya po ay gumagamit at siya po ay addictus? At kailan din po ba umamin ng isang magnanakaw na siya po ay magnanakaw? Hindi po ba? Kaya nga lang po nauobliga ang mga tao na yan. Lalo-lalo po yung gumagamit ng pulburon. Pagka po hinuhuli, lalong-lalo po ng NBI, ng PDEA, at doon po sila tinetes pag sila hinuli. Pero
yung personal, nasasabihin po natin personal, na magkukusang loob ang mga hayop na yan umano para pumunta po doon sa isang test o sinasabi po kung saan po yung kung saan may kung saan gaganapin yung sinasabing hair follicle test, mga kabayan, at ang taong bayan na masusunod live. 'Di ba? Gusto nga natin 'yan live eh. 'Di ba? Live po saan? Diyan sa Crino Grandstand, ang sabi ng Vice President. At pati siya ay magpapatest muli dahil napakarami na pong test ang nagawa sa Vice President. Di po ba? Sasamahan niya pa si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate para po dyan sa sinasabi po ni Mr. Dean Chase, mga tamay. At alam naman po natin, mga kabayan, na yung mga hawak na ebidensya ni Mr. Ni kababayan Dean Chase, mga kabayan, ay yan po alam po natin na totoo yan. Kaya nga lang po hindi nagiging totoo yan dahil po sila ang nakaupo. Haharangin at haharangin po nila yan. Wala pong iniwan yan doon po sa pinasabog ni Senadora Amy Marcos na kinukundina nila. At sinasabi nila na fake daw, fake news, sinungaling daw ang Senadora Amy Marcos. Hindi raw po gumagamit ng pulburon yan. Hindi ba? At ganun din po, yung sinabi po ni Cathy Binag na gumagamit po yan at bumebembang din. Di po ba? Kaya nga may issue po yan eh. Ano po issue niyan? Yung mga anak. Yung mga anak niyan may issue din. Iba-iba daw po umano. Iba-iba daw po ang itsura umano. Di ba? May issue yan eh. Yung mga anak na iba-iba daw po itsura umano. At sinasabi na baka daw po yung kapitbahay ang may anak. Mga kababayan. Nakita niyo po yung mga issue. At may issue rin po si Cathy Binag ng katulad po na sinasabi ni Mr. Ni kababayan Dean Chase. Di ba? Kaya nga lang po, ito pong kababayan natin, mga kababayan, ay nasa abroad. Baka nasa Amerika ito. Dahil saan po ba naganap yung Beverly Hills na issue ng pulburon? Nakaraang taon po yan. At sinabay po nila yan sa pagkidnap kay dating Pangulong Duterte para dalhin sa dahid. Marso. Hindi ba? Yung lumabas pumutok, yung Beverly Hills, pulburon. Hindi po ba? At yan sinasabi pong hawak ni Dean Chase na video, audio, ng bembangan. Malaki rin po ang katotohanan yan. Bakit po? Meron din po si Cathy Binag niyan eh. Yung kay Cathy Binag eh. Hindi po ba? Kaya yan po, mga kababayan. Hayaan mo kababayan Dean Chase. Ingat-ingat lang. Ingat-ingat ka lang. Kasi darating ang panahon, yung tamang panahon, yung hawak mo, yung hawak ni Cathy Binag, yan, lalabas yan at pwede nyo ilabas yan sa tamang panahon na may magpuprotekta sa inyo. At merong susuporta. Kasi ngayon, sino susuporta sa inyo? Manganganib pa ang buhay nyo umano ngayon. Bakit? Sino po ba ang sangkot? Hindi po ba ang sangkot ay first family? At nakikita naman po natin, mga kabayan, kung gaano po ka-powerful ngayon at paano po proteksyonan ng gobyerno ngayon ang first family. Nakita nyo po ba nagsalita ang PNP laban sa kanila? Nakita nyo po ba nagsalita ang AFP laban sa kanila? Hindi po ba hindi? At nakita nyo rin po ba na lumalaban against sa kanila ang NBI, ang DOJ, ang PIDEA, ang DILG? Hindi po ba? Pati ang DND Secretary, ang Department of National Defense, kinukundina po ba ang issue ng pulburon? At ganun din ang Ombudsman na si Boying, na dating Secretary ng DOJ. Kinukundina ba nila yan, yung mga issue na yan ng pulburon? Hindi po ba hindi, Mr. Dean, kababayan? Wala kang makukuhang suporta sa mga hayop na yan umano. Nakita nyo po ba? Pati ang majority ng Senado at majority ng House of Representatives, hindi po nila yan ini-issue. At ayaw nilang pag-usapan yan. Yang issue ng pulburon ng First Family.
Ganyan po kasistematic at kasindikato umano ang ating gobyerno ngayon. Sindikato umano. Sabwatan. Dahil sa pakinabang. Nakita niyo po? Puprotektahan mo ang first family na may issue ng pulburon. Lahat magagawa mo. Dahil alam mo na meron kang bala para sa kanila na pwede mo silang pabagsakin. Hindi po ba hindi na lang kikibuyan? Dahil kailangan nila ng suporta para manatili sila sa kapangyarihan. Real talk. Kaya nga po nagkakandaleche-leche ang ating bansa. Dahil po sa ganyang sistema. Sa sobrang katakawan sa bisyo, katakawan sa pera, at katakawan sa kapangyarihan. At ngayon, inaabuso. Inaabuso naman po ng mga demonyo at magnanakaw ng mga politiko. At nahandyan pa mga kaliwa. At mga oligarkiya umano. Di ba? Pagkakataon na nila ngayon. Di po ba? Na makabawi, magkamal ng mga salapi at kapangyarihan dahil merong gobyerno ngayon na pwede nilang dikdikin, di po ba? At pwede nila itong gipitin pagdating ng panahon dahil nga po may karga-karga umano na isang damukal na issue. Kaya yung hamon mo po, Dean Chase, wala pong iniwan yan kay Senadora Amy Marcos at kay Cathy Binag. Malalagay lang talaga sa kapahamakan ang iyong sarili. Din, dahil alam naman po natin na ginigipit ka na. Ginigipit ka na, di ba? At talagang ginagawan ka na ng paraan dahil nung nakaraan, di po ba? At ikaw ay ninakawan, di ba? Ninakawan ka na, hinalughog ang iyong tahanan. Di po ba? Kaya ingat-ingat, doble ingat ka. Gayahin mo yung ginawa ni Cathy Binag. Pinarami niya. Paramihin mo. Paramihin mo lahat ang hawak mo ebidensya. Ilagay mo rin sa USB. Katulad ng ginawa ni Cathy Binag. Pinarami niya para magkaroon ka ng proteksyon. Tingnan mo nga si Cathy Binag, hindi nila magalaw. Kasi napakaraming hawak na ebidensya at maraming USB na hawak. At maiksi lang ang panahon, Dean Chase. Maiksi lang ang panahon. Ang panahon ay lumilipas. At ang panahon ay hindi laging kanila. Hindi sila laging panalo. At ang kasamaan ay hindi nagtatagumpayan ng pangmatagalan. Babagsak at babagsak ang kasamaan. Hindi po ba? Walang iniwan yan. Kung ang mga adiktos sa ating bansa, ang mga adiktos, di ba nahuli rin sila? Nahuli rin. At napapatunayan din po natin, lalo-lalo sa pamilya natin, na sila ay gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Mabilis lang yan, lalo-lalo na kung mawawala na po sa kapangyarihan yan. Hindi ba? Mabilis lang yan. Mawawala na lahat ang angas, ang yabang, at ang sinasabi pong kapangyarihang ipinagmamalaki nila na pansamantala lamang na grabe po nilang gamitin. Hindi po ba? Dahil nga po, pag ikaw kasi kargado at lulong ka dyan sa pulburon, ano po ba ang isip at utak meron yan sa nakikita natin? Di po ba? Iba na po mag-isip yan. Lalong-lalo po pag kargado yan. Hindi po ba? Kaya Dean Chase, saludo kami sa iyo. Saludo si Kamanong, saludo po ako sa katapangan mo. At syempre, doble ingat. Ingat-ingat ka. At yung panawagan mo, maganda yan. Maganda. Matapang ang iyong hamon. Kaya lang, kahit putulan mo ng yagballs si Bonget at si Bangag, never niyang gawin yan. Malabo po sa sabaw ng pusit na magpa-hair follicle test ang first family. Hindi po ba? Lalong-lalo na kung alam nila sa sarili nila. Alam nila sa sarili nila. Sila'y lulong na. Hindi po ba? Ingat-ingat po. Ingat-ingat ka, kabayan. At kasama ka sa aming mga dasal na maingatan ka. At syempre, ang iyong mga ebidensya, ayan po, may tamang panahon dyan, Dean Chase. Kasi sa panahon po natin ngayon, wala tayong makukuhang suporta sa mga ahensya ng gobyerno.
sa ating bansa. Wala tayong makukuhang suporta sa majority ng House of Representatives, sa majority ng Senado, sa NBI, sa Ombudsman, hindi ba sa DILG? Hindi po ba? Baka nga pati sa Sandigan Bayan. Hindi ba? Pati sa DOJ. Hindi po ba? Sa PNP, AAP, meron ba tayong makakuha suporta? Hindi ba wala? Lalong manganganib ang buhay mo pag umuwi ka pa. Huwag ka nang umuwi muna. Mabilis lang ang panahon. Hindi po ba? Kung ang dating Pangulong Duterte na ipatapo nila, dating Pangulo, tayo pa ba na pangkaraniwang mamamayan na nagpapahayag ng ginagawa nila? Hindi ba? Dating Pangulo pa yan. Hindi po ba? Ingat-ingat ka, Dean Chase. At darating din ang tamang panahon para sa kanila. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga nagko-komento, na mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, kay Annie Jo, thank you po. Kay Eric Hershaw ng Canada, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at si Jem Aris ng United Arab Emirates. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po, ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, magdasal po tayo, pagsamasamahin po natin na maingatan po ating buong sambayanan. At syempre po, ang mga kababayan din po natin na may hawak po ng mga ebidensya na magtuturo sa First Family ay maingatan din po. At ganoon din po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulo, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. Ingat-ingat po at God bless po sa inyo. Paalam. Bye-bye.